Mga Hukom Kapitulo 6. Gumagawa ng masama ang Israel sa paningin ng Panginoon. At ginawa ng mga anak ni Israel yaong masama sa paningin ng Panginoon, at ibinigay sila ng Panginoon sa kamay ng Madian na 7 taon. At ang kamay ng Madian ay nanaglaban sa Israel, at dahil sa Madian ay gumawa ang mga anak ni Israel ng mga kutang ng asa bundok, at ng mga yungib, at ng mga dakong matibay. At ganito ang nangyari, noong ang Israel ay nakapaghasik, na nagsiahon ang mga Madianita, at ang mga Amalasita, at ang mga anak sa silanganan, sila'y nagsiahon laban sa kanila. At sila'y humantong laban sa kanila, at kanilang sinira ang bunga ng lupa, hanggang sa sila'y dumating sa Gaza, at wala silang iniwang anuman sa Israel, maging tupa, o baka man, o asno man. Sapagkat sila'y nagsiyahong dala nila ang kanilang kawan at ang kanilang mga tolda, at sila'y nagsipasok na parang balang sa karamihan, sila at ang kanilang mga kamelyo ay walang bilang, at kanilang pinasok ang lupain upang gibein. At ang Israel ay hamin ng totoo dahil sa Madian, at ang mga anak ni Israel ay dumaing sa Panginoon. At nangyari, nang dumaing sa Panginoon ang mga anak ni Israel, dahil sa Madian, ay nagsugo ang Panginoon ng isang propeta sa mga anak ni Israel, at kanyang sinabi sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel, kayo'y aking iniahon mula sa Ehipto, at inilabas ko kayo sa bahay ng pagkaalipin. At pinapidyang laya ko kayo sa kamay ng mga taga-Ehipto, at sa kamay ng mga pumipighati sa inyo, at aking pinalaya sila sa harap ninyo, at ibinigay ko sa inyo ang kanilang lupain. At aking sinabi sa inyo, ako ang Panginoon ninyong Diyos, kayo'y huwag matatakot sa mga Diyos ng mga Amorreo, na siyang lupaing inyong tinatahanan, ngunit hindi ninyo dininag ang aking tinig. Tinawag ng Diyos si Gideon. At ang anghel ng Panginoon ay naparoon at umupo sa ilalim ng ensina na nasa Ofra, na kay Yoas na Abizarita, at ang kanyang anak na si Gideon ay pamapalo ng trigo sa ubasan, upang itago sa mga Madianita. At napakita ang anghel ng Panginoon sa kanya, at sinabi sa kanya, ang Panginoo'y sumasa iyo, ikaw lalaking makapangyarihang may tapang. At sinabi ni Gideon sa kanya, O Panginoon ko, kung ang Panginoon ay sumasa amin, bakit nga ang lahat ng ito ay sumapit sa amin? At saan naroon ang lahat niyang kababalaghang gawa na isinaysay sa amin ng aming mga magulang, na sinasabi, hindi ba tayo iniahon ng Panginoon mula sa Ehipto? Ngunit ngayoy hiniwalayan kami ng Panginoon at ibinigay kami sa kamay ng Madian. At tiningnan siya ng Panginoon, at sinabi, yumaon ka sa kalakasan mong ito, at iligtas mo ang Israel sa kamay ng Madian, hindi ba kita sinugo? At sinabi niya sa kanya, O Panginoon, paanong ililigtas ko ang Israel? Narito, ang aking angkan ay siyang pinakadukha sa Manases, at ako ang pinakamaliit sa bahay sangbahayan ng aking ama. At sinabi ng Panginoon sa kanya, walang pagsalang ako'y sa iyo, at iyong sasaktan ang mga Madianita na parang isang lalaki. At sinabi niya sa kanya, kung ngayon nakasumpong ako ng biyaya sa iyong paningin, ay bigyan mo nga ako ng isang tanda, na ikaw ang nakikipag-usap sa akin. Isinasamo ko sa iyo na huwag kang umalis dito, hanggang sa ako'y parito sa iyo, at ilabas ko ang aking handog, at ailapag ko sa harap mo, at kanyang sinabi, ako'y maghihintay hanggang sa ikaw ay bumalik. At si Gideon ay pumasok, at naglutong madali ng isang anak ng kambing, at ng isang efa ng harina, ng mga munting tinapay na walang lebadura, inilagay ang karne sa isang buslo, at kanyang inilagay ang sabaw sa isang palyok, at inilabas sa kanya sa ilalim ng ensina, at inihain. At sinabi ng anghel ng Diyos sa kanya, kunin mo ang karne at ang mga munting tinapay na walang lebadura at ipatong mo sa batong ito at ibuhos mo ang sabaw, at kanyang ginawang gayon. Nang magkagayo iniunat ng anghel ng Panginoon ang dulo ng tungkod, na nasa kanyang kamay, at sinalang ang karne at ang mga munting tinapay na walang lebadura, at napailang lang ang apoy sa bato, at pinugnaw ang karne at ang mga munting tinapay na walang lebadura, at ang anghel ng Panginoon ay nawala sa kanyang paningin. At nakita ni Gideon na siya ang anghel ng Panginoon, at sinabi ni Gideon, Aba, O Panginoon Diyos! Sapagkat aking nakita ang anghel ng Panginoon na mukhaan. At sinabi ng Panginoon sa kanya, kapayapaan ang sumaiyo, huwag kang matakot, hindi ka mamamatay. Nang magkagayo'y nagtayo roon si Gideon ng isang dambana sa Panginoon, at tinawag na Jehovah Shalom, hanggang sa araw na ito ay nasa sa Ofra pa ng mga Abizarita.
At nangyari ng gabi ring yaon, na sinabi ng Panginoon sa kanya, kunin mo ang toro ng iyong ama, ang ikalawang toro na may 7 taong katandaan, at iwasak mo ang dambana ni Baal na tinatangkilik ng iyong ama, at putulin mo ang Asera na nasa siping ni Yaon. At ipagtayo mo, sa isang paraang maayos ng isang dambana ang Panginoon mong Diyos sa taluktok nitong matibay na dako, at kunin mo ang ikalawang toro, at maghandog ka ng isang handog na susunugan 10 ng kahoy ng Asera na iyong puputulan. Nang magkagayo'y kumuha si Gideon ng 10 lalaki sa kanyang mga bataan, at ginawa ang ayon sa sinalita ng Panginoon sa kanya, at nangyari, na sapagkat siya'y natakot sa sangbahayan ng kanyang ama at sa mga lalaki sa bayan, kaya't hindi niya nagawa sa araw ay kanyang ginawa sa gabi. At nang bumainggong maaga ang mga lalaki sa bayan ng kinaumagahan narito, ang dambana ni Baal ay wasak, at ang Asera na nasa siping ni Yaon ay putol, at ang ikalawang toro ay inihandog sa dambana na itinayo. At sila'y nangagsalitaan, sino ang gumawa ng bagay na ito? At nang kanilang yuzezain at itanong ay kanilang sinabi, ginawa ni Gideon na anak ni Yoas ang bagay na ito. Nang magkagayo'y sinabi kay Yoas ng mga lalaki sa bayan, ilabas mo ang iyong anak upang siya'y mamatay, sapagkat kanyang iniwasak ang dambana ni Baal, at sapagkat kanyang pinutol ang Asera na nasa siping ni Yaon. At sinabi ni Yoas sa lahat na nakatayong laban sa kanya, ipagsasanggalang ba ninyo si Baal? O ililigtas ba ninyo siya? Yaong magsasanggalang sa kanya ay papatayin samantalang umaga pa, kung siya'y Diyos ay magsanggalang siya sa kanyang sarili, sapagkat may nagwasak ng kanyang dambana. Kaya't ng araw na yaon ay tinawag siyang Jerubbaal, na sinasabi, magsanggalang si Baal laban sa kanya, sapagkat iniwasak niya ang kanyang dambana. Nang magkagayo'y lahat ng mga Madianita, at mga Amalesita at mga anak sa silanganan ay nagpulong, at sila'y nagtuloy at humantong sa libis ng Jezreel. Ngunit ang Espiritu ng Panginoon ay sumakay Gideon, at hamihip siya ng isang pakakak, at ang mga Abizurite ay nangagkapisan sa kanya. At nagsugo ng mga sugo sa buong Manases, at sila man ay nangakipisan sa kanya, at siya'y nagsugo ng mga sugo sa Azer, at sa Zabulon, at sa Neftali, at sila'y umahong sumalubong sa kanila. At sinabi ni Gideon sa Diyos, kung iyong ililigtas ang Israel sa pamamagitan ng aking kamay, gaya ng iyong sinalita. Narito, aking ilalagay ang isang balat na lana sa giikan, kung dumon lamang sa balat ang hamog, at maging tuyo ang buong lupa, ay malalaman ko nga na iyong ililigtas ang Israel sa pamamagitan ng aking kamay, gaya ng iyong sinalita. At nagkagayon, sapagkat siya'y bumainggong maaga ng kinaumagahan, at hinigpit ang buong balat, at piniga ang hamog sa balat, na isang tasang malaki ng tubig. At sinabi ni Gideon sa Diyos, huwag mag-alab ang iyong galit laban sa akin, at magsasalita na lamang ako ng minsan pa, isinasamo ko sa iyo na ipasubok mo pa sa aking minsan sa pamamagitan ng balat, tuyuan mo ngayon ang balat lamang, at sa buong lupa ay magkaroon ng hamog. At ginawang gayon ng Diyos ng gabing yaon, sapagkat natuyo ang balat lamang, at nagkaroon ng hamog sa buong lupa.